Hello guys, good morning sa inyo. Welcome back to my channel guys. Ngayon yung ating content sa ating vlog ngayon, meron po tayo dito isang sisiw na nanggaling sa ating egg incubator na nag-i-split. Yan po, nakaka-split po yung kanyang paa. Yan, naka-split po. Okay, so bali guys, dalawa po sila yan na nag-i-split, pero yung isa naka-recover. Okay, so isa sa mga dahilan nito kung bakit nagkakaganito yung ating manok minsan during development dito sa loob ng ating egg incubator. Pero yung isa naman naka-recover. So yung isa kong dito, yung isa sa mga dahilan rito is yung ito. Dito yung isa sa mga lagayan ko ng kapag naging sisiw na sila dito. Kasi itong part nito, wala pa itong tela, ito lang. So madulas po ito. Kaya nagkakaroon po ng pag-split. Okay? So, yun. Dito na, dulas po ito. So, hindi ko na malayan. At pagkakita ko, yan, hirap po yung ating manok na makatayo at nakaka-split po siya. Yan po. Pero yung isa, mayroon dalawa po ito. Pero isa ay naka-recover. Nakatayo naman. Siguro ito yung isa sa mga dahilan kung bakit nagkaganito. Pero sa lahat ng pagbibreed ko, hindi naman inbreed yung ating mga manok rito kasi nga first time ko lang yung nangyari ulit ng ganito. Okay, yan, so nag-split po siya. Yung gagawin natin guys, tulungan po natin ito para makarecover po yung ating manok rito. Sayang naman po, malakas po yung ating manok at minsan nakakatayo naman, pero yung itong paalang niya yung nahihirapan siyang makatayo. Yan, naganyan po yung kanyang itsura, nag-split. Pero isa naman dito sa isang piraso rito sa ating mga manok, may katulad pong ganyan, dalawa po sila pero nakakalakad naman. So yung instinct ko rito, hindi naman sa sobrang init ng ating egg incubator, kundi dito lang madulas yung naging flooring ng paglagayan natin. So nilagyan ko lang siya guys ng tela, ito ng tela, para hindi po mas split o madulas yung ating mga sisiw rito. Ngayon, yung gagawin na natin, try natin guys na makarecover itong manok na ito. Lagyan po natin ito ng guma yung kanyang paa para makatayo po siya. Okay, so balik muna natin ito guys. Yan. So yan, kunin mo natin ito, isang piraso na ito, lagyan po natin ito ng goma. Okay, bale yung gagamitin ko guys, ito dalawang Sanrio lang na goma. Okay, bale idudugtong natin itong dalawang goma nito guys. Yan, so ganyan lang guys. Pag nadugtong na, i-clip po natin dito, itali po dito sa ating paa na ating manok. Siguraduhin po natin guys na hindi lang po ito ng tawag dito, maigpit. Okay, yung pagka tali, parang ganyan guys, para may kansya. Ayan, maluwag. Tapos sa kabila pareho rin guys yung gagawin natin. Bali, tatlong ikot po siya guys. Yan, hindi po dapat maigpit kasi kawawa yung sisiw natin kung maigpit ito guys. Yan, oops, natanggal ito banda. Pwede siguro yan. Okay, so ganyan po yung kanya itsura para hindi po siya mag-split. Yan po. So natanggalan na isang kanito pagka natin buhol. Yan, so hindi po naman maigpit. So yan. So yun guys, yung sisiw natin, yan, nakakatayo po at nakakalakad po siya. Yan po. Yan pa yung sisiw natin. Okay, so yung kanyang paa rito parang nag-flip na rin ito. Yan, so sanayin lang natin guys yung ating sisiw rito. Hindi po naman yan maigpit. Yung pagkatali natin rito, hindi naman po yan maigpit. Okay, so hayaan lang natin guys yung ating sisiw na yan hanggang po siya ay maka-recover. Okay, so tatanggalin lang natin guys yung itong sa kanyang paa, yung goma na ito, kapag normal na po yung kanyang paglalakad.
Okay, so ibabalik na natin ito sa brooding guys. Yan, kahit natutumba po siya, nakakatayo po siya. Okay, so lagay natin ito sa brooding. Okay. So yan guys. Yan, kahit natutumba po siya, nakakatayo po siya. Okay, so update ko kayo guys kung ano yung magiging resulta nito ng ating sisiw rito na tinalian natin sa kanyang paa. Okay. Yan guys, yung tinalian natin sa paa. Yan, kusa na pong pumupunta sa inuming tubig at umiinom na po siya. So maganda po ito guys na senyales na mabubuhay po at makakalakad po na normal yung ating sisiw na nilagyan ng tali sa kanyang paa. Okay, so kanina nandyan lang yan banda, dito banda, pero ngayon doon na nakakapunta sa tubigan at uminom na po siya ng tubig. Kung natin nakikita guys, nakakatayo na rin siya. Yan. Okay, so mas mabilis lang sa kanya makapunta sa tubig. Pero update ko kayo guys kung ano nga ba yung result dito ng pagkatali natin sa kanyang paa, kung makakalakad po ba na normal or hindi. Okay, yan. Yan guys, nakakalakad na po yung sisiw. Okay, nakakapunta na rin sa tubigan at pupunta rin sa kanyang kinakainan. Okay, so yun lang guys, Shaki, may i-share sa inyo sa ating content sa ating vlog tungkol sa nag-i-split ng mga manok. Siguro yung dahilan lang noon is yung dulas ng flooring ng ating paglagyan natin mga sisiw during hatching ng mga itlog. Okay, so yun po yung aking ginagawa kapag mayroong split. Yan po yung ginagawa ko pang agap sa kanila guys. Okay, sa atin na-observe yan, nakakatayo naman yung sisiw at nakakalakad din, pero hindi rin natin masabing normal pa kasi kaninang umaga lang natin siya na talian yung kanyang paa, pero ngayon okay na din. At in-observe ko rin yung sisiw natin na natalian na yan, kumakain naman po yan. Kung natin nakikita yan, kumakain at umiinom na din po ng tubig. So ilang guys, Shaki na i-share at salamat po sa pakikinood. Okay.